pinag-teacher namin, dapat daw talaga control yung situation. Kasi kung hindi, lalo magugutom ang mga tao sa kakulangan na supply ng pagkain. Naisip ko po tuloy, paano ito sa paraiso kapag binuhay ng mga patay? Eh di ba mas maraming tao sa lupain? Paano na pumututupad yung pangako ni Jehovah na wala nang magugutom? Natuwa naman ako sinasabi mo, Trisha, pero salamat sa opinion mo. Mabuti pa, gagamitin ko yung idea sa pagsagot sa katanungan mo. Ipapabasa ko sa yung text ay nasa Josue 23:14. Nakulat ko sa Bible. 23:14. Basa mo? At narito, yayaon ako ngayon sa lakad ng buong lupa, at nalalaman yung lubos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa na walang isang mang salita sa lahat ng mabubuting salita na sinalata sa inyo ni Jehovah ang inyong Diyos ang nabigo. Ang mga iyon ay nagkatotoong lahat para sa inyo. Walang isang mang salita sa mga iyon ang nabigo. Nabansin mo ba yung binanggit siya ng mabubuting salita? Opo. Ano daw nangyari dun sa mga mabubuting salita ni Jehovah? Nabigo ba siya o nagkatotoo? Lahat po ay nagkatotoong. Sa tingin mo ba yung pangako ni Jehovah na wala nang magugutom sa paraiso ay sabay mabuting salita ni Jehovah? Eh, tita, panahon ng mga Israelita po ito yung mga pangako ni Jehovah, yung mabuting salita na tinutukoy dito sa teksto ay isa lang yun. Ano po ba yung mabuting bagay na nakita ni Josue na nagkatotoo? Marami yun. Gamitin natin yung issue ng bantayan dito sa November 1, 2011. Dito sa page 22, paragraph 4, sabi dito, ano ang mga salita ni Jehovah na tupad nung nabubuhay pa si Josue? Sa talakay natin ang isang tatlong katiyakan na ibinigay ni Jehovah sa mga Israelita. Una, ililigtas sila ng Diyos mula sa pag-aalipin. Kalawa, pagsasagalan niya sila. Ikatlo, paglalaanan niya sila. Kadali yung mga yun, kilala mo, di ba? Naging alipin sa Egypto yung mga Israelita, tapos inakayo nila sila ng Diyos ni Jehovah sa Canaan. Sabi sa Biblia, lugar na inaabusan ng gatas at pulot po yun. Nalala mo yun? Ngayon, mababasa namin yung pangako ni Jehovah yun sa Exodo 3:8. Pakibasa mo na. Exodo 3:8. At bababa ako upang hanguin sila mula sa kamay ng mga Egyptyo, at upang iahon sila mula sa lupain iyon tungo sa isang lupain mabuti at maluwang, sa isang lupain inaabusan ng gatas at pulot-pukyutan, sa kinaroroonan ng mga Kanaanita at ng mga Hiteo at ng mga Amorita at ng mga Perizita at ng mga Hivita at ng mga Jebusita. Ayan, tapos makikita natin yung katiyakan dito sa sinabi na sa pangako ng Diyos ni Jehovah sa Bilang 13:27. Bilang 13:27. Bilang 13:27. At sila ay nag-ulat sa kanya at nagsabi, pumasok kami sa lupain na pinagsusubuan mo sa amin, at iyon ay tunay nang inaabusan ng gatas at pulot-pukyutan, at ito ang bunga nito. O diba? Totoo yung mga sinabi ni Jehovah, nakaalis nga sa pag-aalipin yung mga Israelita, tapos nakapasok sila sa Canaan. At hindi lang yun, di ba? Kahit 40 years silang palaboy sa ilang, di ba? Patuloy pa rin silang pinagdaanan ng Diyos ng Jehovah ng pagkain. Nalala mo yung mana? Opo. Ayan. So, di ba makahimalang pagdadaanan ng Diyos ng Jehovah? Kasi yung mana, kasi wala namang ganung pagkain nung una. Pinalaan nyo ni Jehovah para makain ng tangi ng mga Israelita. At hindi lang yun, diba sabi din sa Biblia, hindi na naman yung kanilang damit, tapos hindi rin yung mga balabal nila, hindi rin na mga yung kanilang paa, at kahit sila kayong sinalakay sila ng mga kaaway, pinagtanggol at pinroteksyonan sila ng Diyos ni Jehovah. So, may marami pang pagliligtas siya pagdilaan na binigay sa kanila ng Diyos ni Jehovah. So ngayon, nasagot ko na yung tanong mo kung ano ba yung mabubuting salita na sinabi ni Jehovah ng panahon ni Josue. So naniniwala ka na rin ba ngayon na yung mga mabubuting salita ni Jehovah nagkakatotoo o matutupad yun? Opo, tita, naniniwala naman po ako. Dapat lang po, huwag po akong mag-alilangan o mag-isip kung paano gagawin ni Jehovah sa buong bagay na magpapatigil sa akin yung pagpugulay-gulay sa mga ulat ng Biblia.
Maraming salamat, Sister Cecil at Tricia. Kanina pinag-usapan, anong mabuting salita ni Hoga ang nakita ni Josue na naglarito? Paano ba binuo ni Sister Cecil yung kanyang bahagi? May mga napansin tayo no? Dito nalitaw sa pagganap niya ng kanyang bahagi. Ang isa yung naging natural siya. Sa Aralin 14, pagiging natural. Tapos sa Aralin 13, binigay niya yung kanyang mag-usap.